minutes for the first. Only 6 points on the board for the East. Iverson down. Ilan lamang ito mga repa sa talaga naman tumatak na plays ni Allen Iverson. Sa katunayan ay kahit na ang nag-iisang Michael Jordan at itinuturing ng karamihan na GOAT o greatest of all time ay hindi din nakaligtas sa kanyang galing. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Allen Iverson at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. Balik tayo sa nakaraan. June 7, 1975 nang ipinanganak sa Hampton, Virginia si Allen Iverson. Siya ay lumaking walang ama at ang kanyang 15 anyos lamang na ina na si Ann Iverson ang nagtaguyod sa kailang pamilya. Sa kanyang paglaki ay nahilig na siya sa football at basketball. Sa katunayan ay noong nag-aaral siya sa Bethel High School ay na-dominate niya ang parehas na sports na ito. Pinangunahan niya tungo sa state title ang kanilang basketball team. Naging quarterback naman siya sa football at nakasungkit din ng kampyonato dahilan kung bakit siya ang itinanghal na Virginia Player of the Year sa parehas na sports na ito at ang matindi dito ay junior year pa lang siya noon. Isang patunay mga repa na si Iverson ay nakatadhana talaga para sa greatness. Sa kabila ng maganda niyang panibula ay pagdating ng February 14, 1993 ay merong isang insidente na kamuntikan ng wakasan ng kanyang karir bago pa ito magsimula. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang kasiyahang magkakaibigan sa isang bowling house sa Virginia ay napatrobol ang grupo ni Allen Iverson. Nakabangga nila ang grupo ni Steve Forrest na white American. Sinabihan sila ng N-word at marami pang iba. Racial fight ang nangyari mga repa kaya naman nauwi talaga ito sa matinding bakbakan. Nagkabatuan at nagkahampasan pa nga ng upuan. Nang matapos ang gulo ay ang grupo lamang ni Allen Iverson ang dinampot at inakusahan din siya na nanakit daw di umano ng isang babae gamit ang upuan. Noong time na yun ay 17 pa lamang siya at ang ginawa ng prosecutor mga repa ay naghintay ng ilang buwan para siya ay mag-18 upang mahatulan siya bilang adult. Laking gulat ng partido ni Allen Iverson dahil ang hatol sa kanya ay guilty at nasintensyahan din siya ng 15 taong kulong. Kumalat ang balitang ito at nalaman ito ng isang sikat na journalist na si Tom Brokaw. Sa pananaw niya at ng karamihan ay masyadong harsh ang sentensyang ipinataw kay Allen Iverson. Kaya naman ang ginawa niya ay tinampok niya ang istoryang ito sa national news dahilan kung bakit nalaman at napardon agad ni Douglas Wilder na governor ng Virginia si Allen Iverson. Pagkatapos ng 4 na buwan niya sa loob ng bilangguan ay muli siyang nakalaya. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit gano'n na lang ang utang na loob niya kay Tom Brokaw. Kung hindi niya isinapubliko ang nangyari kay Allen Iverson ay siguradong hindi na natin makikita ang double killer crossover at ang pagiging scoring machine ni Allen Iverson. Bagamat siya ay nakalaya ay ang kaakibat naman ito ay ang kanyang reputasyon bilang ex-convict. Karamihan ng mga NCAA universities ay ayaw na siyang kunin. Sa kabutihan palad ay ang head coach ng Georgetown University na si John Thompson ay nakita ang kanyang laruan panahon na naglalaro pa siya sa high school dahilan kung bakit siya inoferan nito ng full scholarship. Sa kanyang unang taon sa college ay siya ang itinanghal na Big East Rookie of the Year. Hindi naman na nakakapagtaka yun dahil nakapagtala siya ng 20 points, 4.5 assists at 3 steals per game. Nakapasok din ang kanyang kuponan sa Sweet 16 round para sa NCAA tournament. Yun nga lang ay natalo sila ng North Carolina. Sa kanyang pangalawang season sa Georgetown University ay pinangunahan niya ito patungo sa Big East Championship all the way to the Elite 8 round para sa NCAA tournament. Nag-average siya noon mga repa ng 25 points, 4.7 assists at 3.4 steals. Yun nga lang ay kinapos sila at natalo sa Massachusetts. Tinapos niya ang kanyang college career mga repa bilang all-time leader sa scoring average with 23 points per game. Pinangalanan din siya na first team All-American at siya din ang itinanghal na Big East Defensive Player of the Year sa 2 magkasunod na season. Dahil sa kanyang pinamalas na galing sa college ay pagdating ng 1996 NBA Draft ay siya ay napili bilang first overall pick ng Philadelphia 76ers. Sa kanyang debut game kontra Milwaukee Bucks ay talaga namang maraming fans ang nagulat dahil sa kanyang nagawa. Nakapagtalakay siya noon ng 30 points at 6 assists. Sinira niya din ang 3 straight games with at least 40 points rookie record ni Will Chamberlain noong mid-season. 5 magkakasunod kasi na laro na nakapagtala siya ng 40 plus points. Kasama na dito mga repa yung 50 points niya kontra Cleveland Cavaliers. Bukod sa kanyang galing sa scoring ay marami din siyang nabiktima ng kanyang killer crossover. At isa nga sa mga pinaka-iconic dito ay ito.
Ultimo ang nag-iisang Michael Jordan at itinuturing ng karamihan na GOAT o greatest of all time ay hindi din nakaligtas sa kanyang galing. Natapos ang season na yun mga repa at nakapagtala siya ng 23.5 points, 7.5 assists at 2.1 steals. Bagamat hindi sila nakapasok sa playoffs ay siya naman ang itinanghal na Rookie of the Year. Sa sumunod na season 1997 to 1998 ay nag-average siya ng 22 points, 6.2 assists at 2.2 steals. Sa kabila ng ipinamalas niyang galing ay hindi na naman sila nakapasok sa playoffs. Bukod kay sa kulang sa katuwang si Allen Iverson ay lagapak din talaga ang buong team sa defensive at offensive rating. Pagpatak ng 1998 to 1999 season, dito ay pinapirma na siya ng 6-year $70.9 million max contract extension ng 76ers. Sa panahon na yun ay nagkaroon ng lockout ang NBA kung kaya't 50 games lang ang nilaro ng bawat kupunan. Natapos ang season na yun na may 28-22 na record ang 76ers. Nakuha niya din sa taon na yun ng kanyang kauna-unahang scoring title. Nakapagtala kayo siya ng 27 points, 4.6 assists at 2.3 steals dahilan kung bakit sila nakapasok sa playoffs, ang kauna-unahang playoffs appearance ni Allen Iverson. Sa first round ay nakaharap nila ang Orlando Magic. Nag-average siya sa series na yon ng 28 points, 6 assists at 4 steals per game. Yes mga repa, tama ang inyong nadinig. Grabe yung depensang ginawa niya noon. Kaya naman natapos lang ang serye na yon sa Game 4 matapos siya makapagtala ng 37 points, 9 assists, 3 rebounds at 2 steals. Sa second round naman ay nakabangga naman nila ang Indiana Pacers na pinangungunahan ng one of the greatest shooter sa kasaysayan ng NBA na si Reggie Miller. Yung nga lang ay winili sila ng team na ito. Sa sumunod na season 1999 to 2000, dito na nagsimula ang 11 straight appearance niya sa All-Star. Kapansin-pansin din mga repa na patuloy pa din ang improvement ng 76ers sa ilalim ng leadership ni Allen Iverson. Umakyat kasi ng 49-33 ang kanilang record at muli ulit silang nakapasok sa playoffs. Well, nag-advance sila sa second round matapos nilang matalo ang Charlotte Hornets noong Game 4. Sa Eastern Semis naman mga repa ay muli nilang nakabangga ang Indiana Pacers at pumalag naman ang 76ers noon. Yun nga lang ay kinapo sila at natalo noong Game 6. Pagpatak ng 2000-2001 season, dito ay natunghayan natin ang breakout season ni Allen Iverson. Nakuha niya dito ang kanyang unang All-Star Game MVP. Pinangunahan niya din ang buong liga sa points at steals. Nakapagtalakay siya noon mga repa ng 31 points, 4.6 assists at 2.5 steals. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na Liga MVP. Dagdag ko na din mga repa na noong February 2001 trade deadline ay nakuha nila itong si Dikembe Mutombo na itinanghal din sa taon na yon na Defensive Player of the Year. Dahil sa kanilang duo ay nakuha nila ang first seed sa Eastern Conference with 56-26 na record. Pagdating ng playoffs ay una nilang nakaharap ang Indiana Pacers at finally naresbaka na din nila ang team na ito. Pamuntikan pa nga nila itong walisin. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Toronto Raptors at sobrang solid talaga ng series na yon. Natungayan natin dito ang epic na duelo ni Allen Iverson at Vince Carter. Umabot pa nga ito ng Game 7. Pero dahil sa 21 points at 16 assists ni Iverson ay napatumba nila ang Toronto Raptors. Sa Eastern Conference Finals naman ay nakaharap naman nila ang Milwaukee Bucks na pinangungunahan ni Ray Allen at naging dikdikan din ang serye na yon. Umabot nga din ito ng Game 7 pero dahil sa 90 points combined ni Allen Iverson sa Game 6 at 7 ay napatumba nila ang Milwaukee Bucks dahilan kung bakit sila nakapasok sa NBA Finals, ang first finals ng 76ers since 1983. Dito ay nakaharap naman nila ang defending champion na Los Angeles Lakers na pinangungunahan nila Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. Sa Game 1 ay talaga namang nag-init si Allen Iverson. Nakapagtala siya noon ng 48 points, 6 assists, 4 rebounds at 5 steals. Natungayan din natin sa game na yon ang iconic step over niya kay Tyronn Lue. Bagamat nakuha nila ang Game 1 mga repa ay noong mga sumunod na laro ay hindi na sila nakatikim pa ng panalo kung kaya't natapos ang series na yon sa Game 5. Pagdating ng 2001-2002 season ay mataas ang expectation ng karamihan sa 76ers dahil na din sa kailang run last season. Nanatili din naman dominante si Allen Iverson. Nag-average siya ng 31 points, 5.5 assists at 2.8 steals per game. Tinapos din nila ang season na yon na may 43-39 na record at nakapasok ulit sila sa playoffs. Yung nga lang ay first round pa lamang ay napatumba sila ng Boston Celtics noong Game 5. Sa sumunod na season 2002-2003, dito ay na-trade na ang rebounding machine na si Dikembe Mutombo. Nawala na din sila Aaron McKie at Eric Snow na maituturing na key players din ng kailang run noong 2001 playoffs. Nakapag-regroup naman ng Sixers mga repa
at nakapasok ulit sila sa playoffs, pero katulad na lamang ng nangyari last season ay napatumba din sila sa first round, dahilan kung bakit umalis na sa pagiging head coach si Larry Brown. Pagdating ng 2003-2004 season ay si Randy Ayers na ang kanilang naging head coach. Yun nga lang ay bigo siyang makapag-develop ng chemistry sa mga players, kaya naman sinibak din siya sa pwesto bago pa matapos ang season. Pinalta naman siya ni Chris Ford at katulad na lamang ng nangyari kay Coach Randy ay bigo din siya makabuo ng chemistry. Gusto pa nga niya maging off the bench player si Allen Iverson. Dahil sa pangyayaring yun ay talaga namang nainsulto siya sa gustong mangyari ng kailang head coach. Kaya naman merong time na hindi na siya umattend ng practice. Meron nga ding insidente na ayaw niya nang pumasok pa sa game. Kaya naman sa season na yun ay 48 games lang siyang nakapaglaro, dahilan kung bakit hindi na sila nakapasok sa playoffs. Nang dumating ang 2004-2005 season ay nakapag-bounce back naman ng Sixers. Nakuha kasi nila sa first round draft pick si Andre Iguodala. Natagdag din sa kailang lineup noong mid-season si Chris Webber na naging malaking tulong sa kailang team. Bukod pa doon ay unti-unti na ding umaakit ang laro ni Kyle Korver at bumalik na din sa tamang pace si Allen Iverson. Nag-average siya ng mga repa ng 30.7 points, 8 assists at 2.4 steals per game, dahilan kung bakit ulit sila nakapasok sa playoffs. Sa kabila ng kailang solidong lineup ay napatumba din sila ng Detroit Pistons sa first round. Pagpatak ng 2005-2006 season ay hindi na naman sila nakapasok sa playoffs, kabila ng nag-average siya nun ng 33 points, 7.4 assists at 1.9 steals per game. Dahil sa disappointment at frustration na din ni Allen Iverson ay di umano'y nag-demand na siya ng trade sa umpisa ng 2006-2007 season na itinanggi naman niya. Kaya naman pagdating ng December 19, 2006 ay na-trade na siya papunta sa Denver Nuggets. Dito ay nakasama niya ang batang-batang si Carmelo Anthony. Nakabuo din naman sila ng decenteng chemistry, pero sa pagkakataong ito mga repa ay ang kauna-unahang beses na siya ang magiging second option sa opensa. Sa kanyang debut game ay nakapagtala siya ng 22 points at 10 assists kontra Sacramento Kings. Nag-average din siya sa season na yun ng 25 points, 7.2 assists at 1.8 steals per game na naging malaking tulong para sa Nuggets, kaya naman nakapasok sila sa playoffs. Dito ay nakalaban nila ang kupunan ng San Antonio Spurs. Nakuha naman nila ang panalo sa Game 1 matapos siya makapagtala ng 31 points at 5 assists. Yun nga lang ay noong mga sumunod na laro ay hindi na sila pinagbigyan pa ng Spurs. Well, natapos ang series na yun mga repa noong Game 5. Well, tumagal si Allen Iverson mga repa ng 3 season sa Denver Nuggets. Ngunit pagpatak ng November 3, 2008 ay binatawan din siya nito at itinarade papunta sa Detroit Pistons. Bali isang season lang siya nakapaglaro dito mga repa. Nag-average siya noon ng 17.4 points at 5 assists per game. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Pistons ay pumirma naman siya noong September 10, 2009 ng 1-year contract sa Memphis Grizzlies at hindi niya nagustuhan ng posibleng mangyari dahil magiging coming off the bench player siya dito. Kaya naman November 7, 2009 ay umalis na lamang siya sa kupunan ng Memphis. Nagkaroon naman ng mutual agreement ang dalawang kampo, kaya naman tinerminate na lamang ng Grizzlies ang kontrata ni Iverson. Makalipas ang 3 linggo, November 30, 2009 ay laking gulat ng karamihan dahil muli siyang bumalik sa Philadelphia 76ers. Maraming natuwang mga fans dahil sa nangyari. Tinanggap niya mga repa ang 1-year non-guaranteed contract with minimum salary. Dito ay kapansin-pansin na talaga namang bumabay statistically ang kanyang nagagawa sa loob ng court. Nag-average na lamang siya ng 14 points at 4 assists per game. Well, hindi na tinapos pa ni Allen Iverson ang kanyang kontrata sa 76ers. Inanunsyo niya na hindi na siya maglalaro pa sa remaining season for personal matter. Kalaunan ay nalaman din naman ang rason bakit siya umalis sa NBA. Nagkaroon pala ng health issues ang kanyang anak dahil ng kanyang pagtalikod sa basketball. Makalipas ang 3 taon, October 30, 2013 ay opisyal na siyang nagretiro sa NBA. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at napanganga sa double killer crossover at scoring machine na si Allen Iverson? Comment down below. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace.